Kabanata 181 hanggang 170. Ang tugatog ng buhay. Kabanata 181. Matapos siyang titigan ng maigi, inabot ni Alex ang kamay niya, hinawakan ng malambot at makinis nitong mukha. Matamis nang umiti si Waltz at ang kanyang mga mata ay lumiko sa dalawang magagandang crescent moon na tila handa na niyang salubungin ang mga labi ni Alex sa kanya. Gayunpaman, nagsalita si Alex, alam ko na sinusubukan mong aliwin ako para tulungan akong gamaan ang pakiramdam ko. To be honest, masyado kang nag-aalala. Nagawa kong malampasan ang mas masahol pa saka hindi naman ito malaking bagay. I'm actually relieved that I'm not related to the Rockefellers. Hindi ko na kailangang mag-alala ng labis kapag kailangan kong lumaban. Ngunit ang pagsasaksakin ng iyong pamilya sa likod ay ang pinaka hindi katanggap-tanggap na bagay, hindi ba? Marahang tumango si Waltz. Nagtama muli ang kanilang mga mata. Unti-unting naging ambivalent ang atmosphere sa pagitan ng dalawa ng mag-init at mapang-akit ang kanilang mga titig. Lumapit si Waltz kay Alex, puckering up her lips. Sisiwit. Bigla siyang kinurot ni Alex gamit ang kamay na inilagay niya sa mukha niya. Naguguluhan siyang nagtanong, anong ginagawa mo? Alipin ko lang kayo. Sinusubukan mo bang samantalahin at akitin ang iyong amo? Aray, masakit. Gaya ng dapat mo. Umiti si Alex at binitawan siya. Umupo siya sa sofa at nag-unbox ng phone. Kakabili lang niya kanina dahil na-busted ang lumang phone niya matapos mahulog sa ilog kagabi. Matapos ay input ang kanyang SIM card at i-on ang telepono, isang tawag ang pumasok. Sa unang tingin, ito ay isang tawag mula kay Dorothy. Tuwang-tuwa si Alex. Mula pa noong kalokohan ni Cheryl noong araw na iyon, ilang araw na siyang pinakiramdaman ni Dorothy sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa kanyang mga tawag. Now that she's calling, Alex felt like he still have a chance to reconcile with her. Agad niyang sinagot ang tawag. Dorothy. Gayunpaman, ang tanging narinig niya ay ang pag-iyak ni Dorothy. Nagulat si Alex. Anong nangyari? May nang-aapi ba sa iyo? Sabihin mo sa akin, tatayo ako para sa iyo. Nilapitan ni Walt si Alex na nakatipto at sa sandal na sana sa likod nito para marinig din niya ang usapan nila. Gayunpaman, natigilan si Alex. Nagseselos na si Dorothy matapos marinig ang boses ni Cheryl sa huling pagkakataon. Kung gagawin ni Waltz ang parehong ngayon, maaaring hiwalayan siya ni Dorothy. Sa kabilang banda ng telepono, hindi mapigil ang humagulgol si Dorothy. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nakita ko ang balita na nahulog ang sasakyan mo sa ilog. Anong nangyari? Natigilan si Alex dahil hindi niya inaasahan na sa ganoong kaikling panahon ay nahila ang kanyang sasakyan palabas ng ilog at nauwi sa balita. Kaya naman, agad niyang ipinaliwanag, I'm alright. Tinakaw ang sasakyan ko. Basag siwitsik kung sino man ang bastard thief, how dare they steal my car and drive it into the river. Don't cry, oh don't cry please. Nasaan ka? Pupunta ako ngayon. Nasa bahay ako. Okay, hintayin mo ako. Pagkababa ng telepono, saka lang itinulak ni Alex si Waltz. Gusto niyang bigyan siya ng isang maliit na lektura tungkol sa kanyang mga aksyon kanina, ngunit tila nasiyahan siya sa mga sensasyong iyon. Si Waltz naman ay may naka-plaster na ekspresyon sa mukha. So ikaw talaga ang nahulog sa ilog kagabi. Pinunasan ni Alex ang kanyang ilong. Ito ay isang maliit na aksidente lamang. Sinong gumawa nito? Ipaghihiganti kita. Ginawa mo na. Kanina lang ang kalbong iyon. Pagkatapos noon, tumayo si Alex at naghanda na magtungo sa Asexvilla. Tila bahagyang nagalit si Waltz at sinabing, bakit ka pupunta sa Asexes? Bakit mo gusto ang isang asawang katulad ni Dorothy? Hindi kanya hinayaang matulog. Kasama siya. Isa lang siyang aso sa sabsaban na patuloy kang inaagawan. Bakit hindi mo na lang siya hiwalayan at pakasalan ako? Gagawin ko ang anumang gusto mo, magagawa ko rin ito sa iba't ibang posisyon. Gusto mo bang subukan iyon? Nang malapit nang gumapang si Waltz palapit sa kanya, naramdaman ni Alex ang kanyang sarili na nawawala ng pagpipigil.
Kaya naman agad niya itong pinigilan at sinabing, ingatan mo ang aking ina, aalis na ako. Makulat ka pero wala kang lakas ng loob na gawin yon. Ilang saglit lang ay nakarating na siya sa sex villa. Pagpasok sa villa, napagtanto niyang si Claire at Beatrice lang ang nasa sala ngunit wala na si Dorothy. Nakita ni Beatrice si Alex kagabi at nakita niyang kasama niya ang maliit na dyablo mula sa pamilya Yawl. Iyon ay medyo nakakagulat sa kanya. Kaya naman nakaramdam siya ng surreal nang makita siyang dumating sa kanilang pintuan sa sandaling ito. Si Claire naman ay parang baliw habang tumatalon sa kinauupuan. Bakit ka nandito sa bahay ko, you useless piece of she asterisk E? Nandito ka ba dahil nagugutom ka at humihingi sa amin ng pagkain? Patuloy na mangarap. Wala kaming kahit ano para sa iyo. Hindi pinansin ni Alex ang masasakit niyang salita. Huwag kang mag-alala, hindi ako kakain ng kahit anong pagkain mo. Nandito ako para kay Dorothy. Inubad ni Claire ang isang tsinelas niya at ibinato kay Alex. Wala ka ring mapapala kay Dorothy. Magwala ka. Masyado akong iniinis ng mukha mo. Kabanata 182. Siyempre, madaling naiwasan ni Alex ang tsinelas. Maya-maya tinawag siya ni Dorothy mula sa hagdanan sa ikalawang palapag, Alex, akyat ka na. Nang gustong umakyat ni Alex sa hagdan, pinigilan siya ni Claire sa pamamagitan ng paghila sa kanyang braso. Hindi pwede. Dorothy, baliw ka ba? Paano mo hahayaan itong tauna na umakyat sa iyong silid? Masisira ang iyong reputasyon kung sakaling lumabas ang balitang ito. Paano ka magpapakasal pagkatapos nito? Malamig na sagot ni Dorothy, Nay, uulitin ko ang sarili ko. I'm already married, si Alex ang asawa ko. Sa kabaligtaran, ang iyong mga tantrums ay talagang masisira ang aking reputasyon. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang saksakin ko ang sarili ko sa puso sa kakalang makontento? Napagtanto na si Dorothy ay talagang galit na galit. Si Claire, na galit ay napabayon lamang si Alex at sumigaw sa langit, "Oh Diyos, ano ang ginawa ko sa aking nakaraang buhay upang maging karapat-dapat ito?" Deigning to even look at her, Alex went upstairs. Sa katunayan, si Alex ay nasa silid ni Dorothy noong nakaraan, ngunit ito ay matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, ang dekorasyon sa kanyang silid ay hindi masyadong nagbago mula noon. Pagpasok sa silid, mapusok na sinunggaban ni Dorothy si Alex. Bahagyang natigilan si Alex ngunit mabilis niyang napantayan ang hilig nito. Dahil medyo naguguluhan na siya sa mga panunukso ni Walt sa bahay, ngayon ay maaari na niyang ilabas ang kanyang mga pagnanasa sa laman. Napahiga ang dalawa sa kama nang magkalapat ang kanilang mga labi sa isa't isa. Gayunpaman, hindi nila namalayan si Beatrice na tahimik na sumunod kay Alex sa itaas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa kwarto. Sa isang tingin lang, nag-iinit ang mukha niya habang sumisigaw. Thud. Dahil sa gulat, sinipa ni Dorothy si Alex sa kama. Gayunpaman, ang kanyang pagkilos ay humantong sa hindi pagkakaunawaan ni Beatrice sa buong sitwasyon. Naisip niya na pinipilit ni Alex ang sarili kay Dorothy kaya kinuha niya ang isang kalapit na florera at binasag ito sa ulo ni Alex. Sa isang malakas na kalabog, ang florera ay nabasag sa mga piraso. Nagulat si Dorothy at napasigaw ng malakas, Beatrice Essex, nababaliw ka na ba? Nagmadali siyang tingnan kung may mga sugat sa ulo ni Alex. Mapalad na si Alex ay nagkaroon ng force bilang isang automatikong depensa, syempre, ang isang florera lamang ay hindi makakasakit sa kanya kahit kaunti. Gayunpaman siya ay ganap na asar. Kaya, bumangon ulit siya at pinandilatan si Beatrice. Si Claire, na naalarma rin sa ingay, ay nagmamadaling umakyat sa silid ni Dorothy, nakayapak. Anong mali? Anong nangyari sa mundo? Sumigaw si Beatrice Rockefeller. Sinusubukan nitong halayin si Sis. Ano? Bastos. QC Richard asterisk D asterisk starred. Naiwang nagngangalit si Claire. Sinugod niya si Alex at gusto niyang sampelan sa mukha, ngunit natapakan ng isang paa niya ang mga basag na piraso ng porselana na florera at agad siyang napaiyak sa sakit. O hindi. Nay, dinudugo ka na. Anong gagawin natin?
Anong gagawin natin? Tumawag ng ambulansya. Nalaglag ang magkapatid sa gitna ng kaguluhan. Sandaling hindi nakaimik si Alex. Maliit na sugat lang, bakit ang gulo? Aalagaan ko ito. Dorothy, kunin mo ang first aid kit. Sa isang maikling sandali, mabilis na binalutan ni Alex ang sugat ni Claire. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang tiisin ang panibagong pag-iinsulto nito. Kahit na sinubukan ni Dorothy na ipaliwanag na ito ang kanyang ideya, si Claire ay hindi tumitigil sa pagsaway kay Alex. Alam ni Alex na hindi niya may pagpapatuloy ang mga bagay na kasama ni Dorothy kanina kahit na magtagal pa siya. Kaya naman, nagpasya siyang umuwi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok sa villa si Madam Joanne kasama sina Benny, Anderson at Emma. Lola. Si Claire at ang iba ay namumula sa gulat sa pagdating ni Madam Joanne. Alam nilang hindi siya dadating ng walang dahilan. Walang magandang lalabas sa kanilang pagdating lalo na sa mga pananakot sa kanilang mga mukha. Kabanata 183. Sa sandaling mayabang na pumasok si Madam Joanne sa pintuan, mabilis niyang sinuri ang loob ng villa na baka sa mukha niya ang pagkasuklam at pagkamuhi. Ang presensya niya ay parang isang napakagandang along ipinagkaloob sa kanila. Si Claire ay maraming beses na sinampal ng masama si Madam Joanne sa likuran niya. Nang makita ang kanyang pagdating, agad siyang bumangon mula sa sofa upang bigyan siya ng mainit na pagtanggap sa kabila ng sakit ng kanyang mga paa. Mama, ano pong nagdala sa inyo dito? Dito, maupo ka. Inawakan niya ang braso ni Madam Joanne, iginiya siya sa sofa. Gayunpaman, hindi gumalaw si Madam Joanne at pilit na inihagis ang kanyang mga kamay. Naiinis silang tinitigan ni Emma. Talaga. Tingnan mo na lang kung gaano kadumi ang sofa mo. May dugo din sa sahig. Saan nga ba galing ang dugong iyon? Maaaring ito ay syphilis. Paano mo siya pinaupo doon? Sinusubukan mo bang mahawan si Lola ng ganitong karumal-dumal na sakit? Natigilan si Claire habang nasa hangin pa rin ang mga kamay. Agad ding naging malungkot ang ekspresyon niya. Kapwa sina Dorothy at Beatrice ay pinigilan ng galit habang iniisip nila ano ang ibig sabihin ni Emma doon. Is she saying na kaming tatlo ay cell asteristis na nakikigulo sa mga random na lalaki? Paano natin matitiis ang gayong insulto? Biglang isang malakas na sampal ang narinig. Lumingon ang mukha ni Emma sa isang tabi nang masampal siya ng malakas na ang isa niyang ngipin ay lumalabas sa kanyang bibig. Ang bago kong ngiping porselana. Baliw ka. Sinampal mo na naman ako. Sigaw ni Emma habang nakatakip sa mukha gamit ang isang kamay. Ang sumampal kay Emma ay walang iba kundi si Alex. Matapos siyang sampelan, umupo si Alex sa sofa at malamig na sinabi, kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka. Kung puro kalokohan lang ang sasabihin mo, kailangan lang kitang turuan ng basic human decency. Noon lang ang aksyon ni Alex ay nakakuha ng pambihirang suporta at papuri mula kay Beatrice kahit si Claire ay hindi na nagalit gaya ng dati. Lola, humingi ng tulong si Emma kay Madam Joanne. Ibinagsak ni Madam Joanne ang kanyang tungkod sa lupa, galit na tinitigan si Alex. How dare you? Sino ka sa tingin mo, Alex Rockefeller? How dare you slap my granddaughter of nowhere? Hindi ka ba marunong rumspeto sa nakatatanda? Naiinis na sagot ni Alex, ang paggalang ko ay nakukuha depende sa mga matatanda mismo. Kung ang matanda ay magalang at mapagpakumbaba, ibibigay ko sa kanya ang aking lubos na paggalang. Kung ang matanda ay walang kahihiyan at may kinikilingan, hindi ako magbibigay ng anumang bagay tungkol sa kanya at sasampalin ko rin siya sa buhay na impyerno. Ikaw, silly Reed. Galit na galit si Madam Joanne hanggang sa nanginginig ang buong katawan niya. Matapos ang malumanay na paalala ni Benny, saka lang natahimik si Madam Joanne. Tanong ni Dorothy, Lola, Tio Benny at Tio Anderson, bakit ka pumunta sa aming lugar ngayon? Tumango si Anderson. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong mga bisita sa pamamagitan ng pag-iwan sa iyong lola na nakatayong ganito? Ito ba ay sense of propriety na pinag-uusapan ninyo? Higit pang tulad ng kawalang galang at hindi pagiging masunurin.
Nakaramdam ng hinanakit si Dorothy, ngunit kinuha pa rin niya ang isang upuan sa labas ng silid kainan at pinaupo si Madam Joanne. Nagsalita si Madam Joanne, narito ako para sa dalawang bagay. Tumango si Dorothy. Opo Lola, ituloy niyo po. Sabi ni Madam Joanne, first things first. Dorothy, kailangan kong hanapin mo ulit si Charles Carter. Si Mr. Carter ay isang sinumpaang kapatid kasama si Thomas Hawke mula sa South Cali Structures. Nais ng mga ASECs na pumirma ng kontrata sa South Cali Structures, ngunit may koneksyon din ang Stoneworks sa South Cali Structures. Gayunpaman, kung bibigyan kami ni Mr. Carter ng tulong, tiyak na mapipirmahan ng ASECs Constructions ang kontrata. Natigilan si Dorothy at umiling. Lola, na-overestimate mo ako. Hindi ako pwedeng pumunta na lang kay Mr. Carter at hilingin sa kanya iyon. At saka, si Mr. Carter ay hindi aabot ng ganoon para lang sa akin. Naging malamig ang ekspresyon ni Madam Joanne. Ayaw mo lang. Kung matutulungan ka ni Mr. Carter na gumawa ng pekeng kontrata para lang maibalik mo ang subsidiary na kumpanya sa City South noong nakaraan, bakit hindi kanya tulungan sa pagkakataong ito? Kabanata 184. Hindi nakaimik si Dorothy dahil hindi niya alam ang sasabihin. Nagsalita si Alex, Mr. Tinulungan tayo ni Carter noong nakaraan dahil sa akin. Tumawa ng malakas si Anderson. Dahil sa iyo. Ikaw ay isang inabandonang bata mula sa Rockefellers, isang talunan na nabubuhay sa kanyang asawa. Bakit ka tutulungan ni Mr. Carter? Alam naman ng lahat na nag-bluff lang si Dorothy last time. Bakit makikilala ni Mr. Carter ang isang talunan na katulad mo? Tiyak na ibinigay sa iyo ni Dorothy ang lahat ng kredito pagkatapos niyang pirmahan ang kontrata. Sumagot si Dorothy, wala akong kakayahan na si Mr. Carter sa aking beck and call. Dahil talaga kay Alex. Lalong tumawa si Anderson. May kakayahan ka dahil maganda ka. Basta ibuka mo ang iyong mga paa, tiyak na tutulungan ka ni Mr. Carter. Kung hindi, bakit ikaw lang ang nakakuha ng kontrata sa kanya kapag ang iba ay nabigo na gawin ito? Huwag mag-alala, hindi namin hahayaan ang iyong tulong sa walang kabuluhan. Pagkatapos pirmahan ng kontratang ito, bibigyan ka ng mga ASECs ng $500,000. $500,000. Isipin mo na lang, kahit ang mga nangungunang modelo ay hindi maaaring kumita ng ganito kalaki sa isang gabi. Ito ay isang kamanghamanghang deal para lamang sa iyo. Nanginginig sa galit si Dorothy, namumula ang mga mata. Ikaw. Si Riwit, itigil mo na ang kalokohang ito. Wala akong ginawa. Sagot ni Anderson, ikaw lang ang nakakaalam ng ginawa mo. Ibig kong sabihin, bakit mo pa rin ito pinapahalagahan? Kung natulog ka ng isang beses sa kanya, maaari mo ring gawin ito sa pangalawang pagkakataon. Mover Fasterist Sacker. Si Alex. Na hindi na napigilan ang kanyang galit, ay tumalon sa kanyang kinauupuan at hinawakan si Anderson sa kanyang buhok, isinubsob ang kanyang mukha sa magaspang na banig matapos siyang idiin sa lupa. Hindi nagtagal ay nagsimulang damyugo ang mukha ni Anderson habang ang kanyang balat ay hadhad. How dare you saktan ako? Ako ang matanda sa iyo. Nagalit si Anderson. Dinalaan na kita, hindi ba? I'll beat the living she asterisk out of you kung ang isang basurang tulad mo ay nagbubuga ng anumang kalokohan. Dalawang sampal ang damapo sa mukha ni Anderson. Si Richard asterisk Sacker, bakit hindi mo hayaang ibenta ng asawa mo ang katawan niya? Bakit hindi mo hayaan ang iyong ina o ang iyong anak na babae na gawin din ito? Dalawang sampal na naman ang damapo sa mukha ni Anderson. Kung maglakas loob kang mag-bulls asterisk ulit, babugin ko ang dila mo. Huwag maniwala sa akin. Subukan mo ang swerte mo. Sa sobrang galit, sinampal ni Alex si Anderson hanggang sa mawalan ng malay at itinulak siya palabas ng pinto. Paanong matitiis ni Madam Joanne ang ganitong kahihiyan matapos makita ang sariling anak na sinampal ni Alex? Iniling pa niya kay Anderson na magpadala ng isang matandang babae na katulad niya para ibenta ang kanyang katawan, kalokohan lang iyon.
Sumigaw si Joanne, ang lakas ng loob mo, maliit na peste. Isang hakbang pasulong si Alex at sumigaw pabalik, sino ang tinatawag mo, matandang babae ka. Gulat na gulat sa kanyang galit, napasigaw si Madam Joanne dahil sa takot at nasa bingit ng pagbagsak. Tuluyang sumabog sa galit si Benny. Tama na yan. Lola mo pa rin siya, Alex Rockefeller. Napunta ka na ba sa mental? Sa tingin mo ba ay walang makakapaglagay sa iyo sa iyong lugar? Sa tingin mo ba bulletproof ka ha? Malamig nang umiti si Alex, you can try, I dare you. At saka, hindi pa ako nabalisa pero kayo ang lumagpas sa linya. Isinasantabi ang kakayahan ni Dorothy na kumbansihin si Mr. Carter kahit na kaya niya, hindi siya obligadong tulungan ka. Pero, paano naman kayo? Ang alam mo lang ay maglabas ng mga insulto, sirain ang kanyang reputasyon. Nandito ba kayo para humingi ng tulong? Ayokong makarinig ng kahit ano tungkol dito. Ituloy mo lang ang pangalawang bagay na sasabihin mo. Naningkit ang mga talukap ni Madam Joanne sa galit. Ngunit nagawa niyang pakalmayan ang sarili at sinabing, pangalawa, mula ngayon, lahat ng bagong material na kontrata ng sangay ng City South ay kukunin na ng Essex Constructions. Ang mga karapatang ibenta ang mga bagong materyales sa sangay ng City South ay mawawala na ngayon. Ano? Paano mo nagagawa iyan? Napatayo si Dorothy mula sa kanyang kinauupuan habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Iyon ay dahil ang lahat ng mga kontrata na kakapirma lang niya kamakailan ay pawang mga bagong materyal na kontrata. Gumawa siya ng paunang bayad para sa pagbili ng mga materyales at itinaya pa ang lahat ng kanyang kapalaran sa mga ito. Kapag nawala na ang kanyang mga karapatan, hindi na niya maibibenta ang mga ito at magiging walang kabuluhan ang lahat. Tumango si Madam Joanne. Bakit hindi ko kaya? Kaya kong gawin lahat ng gusto ko basta't sinasabi ko. Nagsalita si Dorothy, Lola, kailangan mong maging makatwiran. Ang lahat ng mga kontrata na mayroon kami sa sangay ng City South ay para sa mga bagong materyales. Kung ibibigay natin sila sa pangunahing sangay, ito ay katulad ng pagpilit sa amin na itigil ang operasyon ng kumpanya. Ang dami ko pang nakaimbak na materyales, ano ang gagawin ko sa kanila? Sumagot si Benny, bibilhin ko ang lahat ng ito mula sa iyo sa kalahati ng presyo sa merkado. Kalahating. Si Dorothy ay malapit ng pamitik. Kung ibebenta niya ang mga ito sa kalahati ng presyo sa merkado, hindi niya masasagot ang kanyang mga pagkalugi kahit na kailanganin niyang ibenta ang kanyang katawan. Kabanata 185. Tito Benny, masisira ang kumpanya ko kung ibebenta ko ang mga materyales sa kalahati ng presyo sa merkado. Hindi niyan masasagot ang paunang gastos na iniwan namin para sa mga materyales. Sinusubukan mong sirain ang buhay namin. Si Dorothy ay nasa sobrang takot na siya ay nagbangon, pagkatapos ng lahat, ito ay labis na para sa kanya. Hindi gaanong naintindihan ni Alex ang tungkol sa mga bagong materyales ng Essex Constructions. Bagamat naawa siya sa kanyang asawa, wala siyang mahanap na dahilan para ipagtanggol ang kanyang asawa. Kaya, maaari na lamang siyang maghintay at mag-isip ng ibang paraan para matulungan siya. Malamig nang umiti si Madam Joanne. Anong kinalaman niyan sa atin? Ang iyong kumpanya ay maaaring masira para sa lahat ng aking pag-aalaga. Gusto kang tulungan ni Lola dahil apo kita. Kung maaabot mo ang unang kahilingan, hindi kami gagawa ng aksyon sa pangalawa. Naunawaan na ni Dorothy ang kanilang intensyon ngayon, ito ay isang sabay-sabay na panggigipit na pilitin siyang sumuko. Si Madam Joanne ay mukhang confident, alam na makukuha niya ang gusto niya. Sinabi ni Benny, Dorothy, bibigyan kita ng isang araw para pag-isipan ito. Kung hindi mo ako masagot sa ganitong oras bukas, mawawalan ako ng karapatan sa pagbebenta ng mga bagong materyales sa sangay ng City South. Magdesisyon ka na lang para sa kapakanan mo. Sisiwit. Pagkatapos noon, agad na lumabas ang mga asek sa bilya na para bang madudumihan sila ng kontaminadong hangin sa bilya kung mananatili pa sila doon. Pagkalabas ng villa, si Emma ay nagpaabot ng isang braso upang alalayan ang kanyang ama, si Anderson habang marahas na nagmumura, ang bastos na Rockefeller na iyon.
Balang araw papaluhod ko siya sa harapan ko at gagawing impyerno ang buhay niya. Sinabi ni Anderson, gusto ko siyang patayin. Gayunpaman, umiling si Benny. Anderson, may kasalanan ka rin. Hindi mo ba kayang itikom ang iyong masamang bibig? Ang pagsasabi ng mga bagay na iyon ay tiyak na maiinis kay Dorothy. Ang bastos na si Alex ay isang baliw na tao din, he'd beat anyone up as long as he has a reason to. Mas mabuting layuan mo siya ni Emma sa hinaharap. Sabi ni Madam Joanne. Huwag kang mag-alala. Hanggat pinipirmahan natin ang kontrata sa South Cali Structures, ipaghihiganti ko kayong dalawa at gagawin kong pagsisisihan ng Rockefeller brat ang kanyang mga aksyon habang buhay. Sumakay na sila sa kotse nila at umalis na. Si Dorothy naman ay walang magawang bumagsak sa sofa. Nalungkot nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang kinakagat niya ang ibabang labi. Gayunpaman sa loob lamang ng ilang sandali, si Dorothy ay pumulupot sa isang bola at hiyumik din ng hindi mapigilan. Nadurog ang puso ni Alex kaya dali-dali itong lumapit sa kanya at yumuko para ay comfort ito. Dorothy, huwag kang mag-alala. Sabihin sa akin kung ano ang mayroon sa mga karapatan sa pagbebenta ng mga bagong materyales, haharapin natin ang isyong ito ng magkasama. Tinabi ni Claire si Alex. Ano ang alam mo? Ano ang mabuting maidudulot nito kahit sabihin namin sa iyo? Magwala ka kasalanan mo ito. Kung hindi mo binugbog sina Emma at Anderson, hindi mahihirapan si Madam Joanne kay Dorothy. Kasalanan mo ang lahat, ikaw ay walang iba kundi isang tagadala ng malas. Nandito ka lang para hagupitan ang pamilya namin. Natawa si Alex at gusto niyang itulak ang babaeng ito sa banyo habang iniisip niya mukhang okay siya pero punong-puno siya ng kalokohan. Clara Sex, pwede bang tumahimik ka kahit isang segundo? Ang alam mo lang ay sumigaw, ano ang kinalaman nito kay Alex? Tinutulungan niya lang tayo, hindi mo ba magagamit ang utak mo kahit minsan lang? Malaglag na sana si Dorothy pero hindi na niya kinaya ang kalokohan ni Claire. Sabi ni Claire, sige, sige. Titigil na ako, okay. Ganun ba talaga kalala? Sumagot si Dorothy, kung mangyayari iyon, kailangan naming ibenta ang bilya, wala kaming tirahan. Agad na napasigaw si Claire. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Inilagay ni Alex ang kanyang kamay sa tuhod ni Dorothy. Don't be so negative, you still have me, di ba? Tutulungan kita. Si Claire ay sumigaw dahil sa ugali, masaya ako kung ang isang tauna na tulad mo ay hindi magpapahirap sa mga bagay. Ikaw. Sige, titigil na lang ako sa pagsasalita. Ipinaliwanag ni Dorothy ang kanilang buong sitwasyon at ang mga karapatan sa pagbebenta ng mga bagong materyales. Sa katunayan, ang mga naturang construction materials ay maaari lamang ibenta sa mga nakapirming lugar pagkatapos makakuha ng autorisasyon. Bukod dito, ang bawat lugar ay magkakaroon lamang ng isang opisyal na ahensya ng pagbebenta. Sa California, ang ASEX Constructions ang itinalagang ahensya ng pagbebenta para sa mga bagong materyales. Bukod doon, magiging labag sa batas ang pagbebenta ng mga materyales ng walang pahintulot. Tanong ni Alex, aling kumpanya ang pangunahing tagagawa ng mga bagong materyales? Sumagot si Dorothy, isang kumpanya sa California na pag-aari ng mga yawl. Kabanata 186. Ang yawls. Medyo natigilan si Alex saka nakahinga ng maluwag. Dahil pag-aari ito ni Kit, anuman ang tuntunin tungkol sa mga materyales ay itatakda ng mga yawl. Naniniwala siya na tiyak na tutulungan siya ni Kit sa isang maliit na bagay. Agad namang sinabi ni Alex, okay, don't you worry. Ipaubaya mo na lang sa akin, tutulungan kitang malutas ang isyong ito. Tanong ni Dorothy, anong plano mo? Magmamakaawa ka ba kay Mr. Carter? Misteryosong ngumiti si Alex. Maghintay at tingnan lamang. Sa buong pag-uusap nila, pinagmamasdan ni Beatrice si Alex na may pagtataka. Bigla niyang naalala ang kabataang babae na may malalaking bust na kilala bilang ang top-notch campus belle sa California State University, si Michelle Yao. Agad siyang nagsalita, Alex, I'd like to talk to you. Sumunod ka sa akin sa labas.
With that, tumalikod na si Beatrice at naglakad palabas ng villa. Nagtatakang tumingin sina Dorothy at Claire kay Beatrice bago ibinoling ang tingin kay Alex. Akala ng dalawa ay may imposibleng nangyari. Pagkatapos ng lahat, ano ang posibleng pag-usapan ni na Beatrice at Alex ng pribado? Maging si Alex ay labis na naguguluhan, ngunit sa huli ay sinundan pa rin niya ito sa labas ng villa. Huminto sila sa ilalim ng puno ng parasol sa hardin ng villa. Anong gusto mong pag-usapan? Ipinasok ni Alex ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, nakatayo 3 metro ang layo mula kay Beatrice. Si Beatrice ay nakasuot ng isang pares ng overalls na may puting t-shirt sa ilalim. Ang kanyang mga binti ay patas at mahaba, sa totoo lang siya ay mukhang napakarilag. Sisiwit. Sa unang tingin kahit sino ay maaakit sa gayong kagandahan. Gayunpaman si Alex ay nanirahan sa Essex Villa ng higit sa kalahating taon. Masyado siyang pamilyar sa kanyang hipag. Marami siyang pagkukulang tulad ng kanyang ina. Halimbawa, siya ay tamad, malupit, mapang-insulto at snob. Kahit gaano pa siya kaganda, walang interes si Alex sa kanya. Kaya naman, nagpapasalamat siya na si Dorothy ay hindi katulad nila. Tinanong ni Beatrice, sino si Michelle Yaul para sa iyo? Malamig na tumawa si Alex. So yun ang gusto mong itanong. Bakit ko sasabihin sa iyo? Pagkatapos ay tumalikod siya, naghahanda na umalis. Sumigaw si Beatrice, tumigil ka dyan, Alex Rockefeller. Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Kilala mo ba kung sino si Michelle Yaul? Siya ay may titulo sa California bilang maliit na diablo ng mga Yaul. Ang taong ito ay malupit, hindi siya isang taong dapat mong guluhin. Bakit mo siya hinahabol kung kasal ka na sa kapatid ko? Alam mo ba na ito ay makakasira ng iyong buhay? Baka masira din tayo. Napahinto si Alex sa kanyang kinatatayuan. So sinasabi mong hinahabol ko si Michelle? Sumagot si Beatrice, hindi ba? Siguradong naakit mo siya sa matatamis na kasinungalingan. Maaari mo siyang lokohin sa ngayon, ngunit hindi mo siya maaaring lokohin magpakailanman. Kapag nalaman niya ang totoong pagkatao mo balang araw, hindi mo lang huhukayan ang sarili mong libingan, kundi hahampasin mo rin ang pamilya namin. Isang sardonic na tawa ang pinakawalan ni Alex. Pagpapatuloy ni Beatrice, hahanapin mo ba si Michelle? Sinusubukan mo bang lokohin siya para tulungan kang makuha ang mga karapatan sa pagbebenta ng mga bagong materyales? Hindi mo ba alam na mapupunta ka sa bitag sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng iyong pagkakakilanlan sa kanya? Sagot ni Alex, wala ka talagang ideya. At saka, hindi ko hinahabol si Michelle. Then tell me, ano ang relasyon mo sa kanya? Relasyon ha? Naging matalim ang tingin ni Alex. Sige, sasabihin ko sa iyo. Mamamatay na kasi ang lolo ni Michelle at ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Ang lahat ng mga kaapu-apuhan ng pamilya Yaul ay na-diagnose na may napakalubhang sakit at ako lang ang makakatulong sa kanila. Muntik na ring mamatay si Michelle kahapon at iniligtas ko siya. Kontento ka na ba sa sagot na ito? Kabanata 187. Sa pakikinig sa kanyang mga salita, sumabog sa galit si Beatrice habang iniisip niya, oh dare he utter such nonsense. Iniisip ba niya na ako, si Beatrice Essex, ay isang tanga? Gayunpaman, ang bastard na ito ay mukhang sobrang mayabang at mayabang kaya hindi na napigilan ni Beatrice ang kanyang galit. Asterisk si Riri. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Sa palagay mo ba ay isang uri ng himalang doktor ka? Na ikaw ay isang reincarnation ni Hippocrates? Bakit hindi mo na lang sabihin na iniligtas mo ang lupa o mas mabuti, ang buong universo? Talaga? Ito ba ang pangarap ng isang taunan? I really dislike you, you don't deserve my sister at all. Gayunpaman, ang aking kapatid na babae ay labis na nahuhumaling sa iyo, pareho kami ni nanay ay wala man lang magagawa tungkol sa iyo. Kaya, sana ay makabalik ka sa iyong katinoan at maging down to earth. Huwag na huwag mong sasaktan ang kapatid ko o kahit ang pamilya ko. Maaari kang magpatuloy na maging yaya namin sa villa na ito, ngunit kailangan mong putulin ang relasyon kay Michelle Yaul. Sabi ni Beatrice na may malamig na ekspresyon sa mukha.
Matapos magpakawala ng isang sardonic na tawa, lumingon si Alex, tumingin sa gintong korona ng puno ng parasol, at sinabing, ang mga damo ay nakatingala lamang sa puno ng payong. Paano malalaman ng mga karaniwang tao ang mga layunin ng isang dakilang tao? Naunawaan ni Beatrice ang nakatagong kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Akmang pipaikit na siya, tumunog ang phone ni Alex. Dahil kakakuha lang niya ng bagong telepono at hindi na sync ang kanyang mga kontak, kaya isang lokal na numero lang ang ipinapakita sa screen. Hello, sino ito? Isang matamis na boses ang nanggaling sa kabilang side ng phone. Paanong hindi mo alam kung sino ako? Hindi mo ba na-save ang number ko? Nakilala ni Alex ang boses niya. Michelle Yaul. Oo, ako ito. Gosh, I'm so pissed. Ninakaw mo ang first kiss ko. Taksil kung hindi mo man lang makilala ang boses ko, sagot ni Michelle. Napakunot naman ang noo ni Beatrice nang marinig ang pangalan ni Michelle. Sinubukan niyang mag-eavesdrop sa kanilang pag-uusap ngunit wala siyang narinig na kahit ano. Ang tanging naririnig niya ay boses ni Alex. May death wish ka ba? Sige, sabihin mo lang sa akin ano ang gusto mo. Busy ako, alam mo. Ano? Pumunta sa Taekwondo Club ng California State University. Para saan? Hindi ako libre. Teka. Nagbago na isip ko, titingnan ko. Si Michelle na nasa kabilang side ng telepono ay tila nasa Taekwondo Club sa California State University. Baka may problema siya kaya tinawagan niya si Alex para humingi ng tulong. Sa simula ay ayaw siyang tulungan ni Alex. Gayunpaman sa pag-iisip tungkol sa sitwasyon ni Dorothy sa mga bagong materyales, nagpasya siyang tulungan si Michelle. Si Beatrice na nakatayo sa isang tabi ay labis na nagulat. Paano nakipag-usap si Alex kay Michelle sa kasuklam-suklam na tono? Naisip niya, ang jerk na ito ay may ilang mga trick sa kanyang mangga sa paghabol sa mga babae. Paano pa niya hinabol si Michelle? Hindi kaya gusto ni Michelle ang mga tulad niya na mainit ang ulo. Baka totoo yan. Hindi magandang babae si Michelle at kakaiba rin ang ugali niya kaya may posibilidad pa rin na magkagusto siya sa mga ganoong lalaki. May paraan talaga itong taunan sa mga babae. Kung hindi, bakit si Sis ay malilibang sa kanya? Isang jerk. Napakakulit niya. Kinagat ni Alex ang kanyang mga ngipin at sinulyapan si Beatrice na tila naiinis bago bumalik sa Asexvilla. Nilainggan niya si Dorothy at sinabing, Dorothy, may nahuli ako at kailangan kong lumabas sandali. Huwag kang mag-alala tungkol sa sitwasyon ng kumpanya, haharapin ko ito para sa iyo. Sabi ni Claire, huwag mo nang parain, bumalik ka na lang sa kusina at ipagluto tayo ng pagkain. Kung wala ang kasambahay, si Claire ay hindi nakakakuha ng anumang masarap sa kanyang tiyan sa mga nakaraang araw dahil hindi siya marunong magluto at siya ay may sakit sa pag-order ng takeout. Tinitigan ni Alex si Claire ng 3 segundo at kumalukip-kap sa likod niya, lumabas ng villa. Siya, anong walang utang na loob na taunan? Anong ugali iyon? Ako ang kanyang biyenan, alang-alang sa Diyos. Sino sa lupa ang tatrato ng ganito sa kanyang biyenan? Nay, order na lang ng takeout. Mungkahi ni Dorothy. Hindi ako mag-o-order ng takeout. Hindi ko sila kakainin, mag-barf ako kapag naamoy ko sila. Buff si Claire habang pinagmamasdan si Beatrice na papasok. Beatrice, ipaghanda mo na tayo ng makakain. Mas masarap kang magluto kaysa sa akin. Sinulyapan ni Beatrice si Dorothy at nagmamadaling sinabi, kailangan kong pumasok sa paaralan, naalala ko lang na may gagawin ako. Sa sandaling ito, ang Taekwondo Club sa California State University ay puno ng mga tao. Kabanata 188. Sa oras na ito ng taon, sarado na ang California State University para sa mga holiday ngunit maraming estudyante ang nanatili sa universidad, lalo na ang mga nakatatanda at miyembro ng club. Para naman sa top-notch at sobrang sikat na campus belle na si Michelle, sa sandaling kumalat ang balitang nanghahaman siya sa isang tao, agad itong humantong sa isang malaking pulutong. Medyo marami rin ang mga tagalabas sa crowd. Wham!
Sa kalahating metrong taas na entablado, isang batang binatilyo na may mohawk ay pinaalis sa entablado sa isang sipa lamang mula sa kanyang kalaban na bumagsak ng husto sa lupa. Mabuti na lang at napapaligiran ng malalambot na banig ang entablado kaya hindi siya nasugatan. Umalangaw sa clubhouse ang malalakas na hiyawan at palakpakan. Ang batang binatilyo na may malungkot na mohawk ay lumapit sa isang kabataang babae na may malalaking bust na may mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Paumanhin, MS. Tiyaul, hindi ako katugma sa kanya. Itinuro ng nanalo sa entablado na isang binatang mahaba ang buhok kay Michelle. Tinitigan niya ito ng mapanukso at sinabing, Michelle Yaul, hindi mo ba sinabi na ikaw ang pinakamahusay na manlalaban sa California? Ano ngayon, nagkukulitan ka na ba? Natatakot ka bang awayin ako dito? O ikaw ay nasa iyong regla na hindi ka makalakad ng maayos? Hahaha. Sa mayabang na pagtawa ng binata, marami sa karamihan ang nagsimulang magtsismisan din. Ang babaeng ito na si Michelle Yaul ay palaging kumikilos ng mataas at makapangyarihan. I guess she just put up a bold front but in reality she's just a weak girl. Tama. Alam ng lahat na siya ang pinakamahusay na manlalaban sa California State University. Mukhang sinuhulan niya ang ilang estudyante para magkalat ng mga kasinungalingan. Look at her, I bet the rest of the Yowls are not any better too. Oo, isa lang siyang klasikong bully, pinipili ang mahina ngunit iniiwasan ang malakas. Gumagawa siya ng bongga kapag natatalo niya ang isang mahina. Sa totoo lang, sino ang hindi makakatalo sa isang mas mahina? Ngayong lumitaw ang isang malakas na kalaban, pinapunta na lang niya ang kanyang miyembro ng club doon, iniiwasan ng lahat ng konfrontasyon ng mag-isa. Ang taong ganyan. Earth. At tinatawag pa nilang Campus Bell. Ang mga tinig na puno ng pagkasuklam at paghamak ay nilunod sa mga sentido ni Michelle. Si Riri. Sa init ng ulo niya ay nakatiis siya ng maayos at hindi pa siya nagsusuka ng dugo dahil sa galit. Gayunpaman, wala talaga siyang pagpipilian. Kahapon lang kasi siya samuka ng dugo at muntik nang mamatay matapos mahulog sa ilog. Kinailangan din niyang makipag-spar kanina sa isa sa mga miyembro ng club niya na naging sanhi ng pag-ulit ng kanyang pinsala at pagsusuka ng dugo muli. Walang magawa, kailangan niyang humingi ng tulong kay Alex. Ang kanyang kanang kamay ay hindi makatayo at manood kaya't sumigaw sila, ano ang bastos mo? Nasaktan at samuka ng dugo si MS Yaul kanina kaya hindi kanya kayang labanan ngayon. Kung gusto mo talaga ng patas na laban, dapat bumalik kapag kalipas ng isang buwan. Nang marinig ang mga salitang ito, umalangaw-ngaw ang tawanan at panunuya sa loob ng bulwagan. Humawa ang mahabang buhok na nasa stage pa lang. Nasaktan at nasusuka ng dugo. Nagsuka ka ba talaga ng dugo o damyugo ka lang doon? Magsuka ka ng dugo para sa atin ngayon. Paniniwalaan ka lang namin pagkatapos mong gawin. O maaari kang umakyat dito at magpatira pa sa harap ko at bigyan ako ng 3 malakas na katok sa lupa upang ipakita ang iyong katapatan. Mula ngayon ang iyong Devil Coven ay magiging sa aking mga Green Dragon. Paano na? Malungkot ang mukha ni Michelle. Bilang maliit na demonyo ng mga Yaul, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Fine, ipaglalaban kita. With that, umakyat na siya sa stage. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating si Alex sa California State University sakay ng taxi. Gayunpaman, ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa California State University, kaya hindi siya pamilyar sa lugar, lalo na ang natagpuan ang Taekwondo Club. Bukod dito, ang universidad ay medyo tahimik at walang laman, ni hindi niya mahanap ang isang buhay na kaluluwa upang humingi ng direksyon. Noon lang napansin niya ang isang grupo ng 3 lalaki at 2 babae na nagmamadaling pumunta sa isang lugar. Kaya naman, dali-dali niyang naabutan ang mga ito at nagtanong, hello, excuse me, paano ako makakapunta sa Taekwondo Club? Isang matikas at matangkad na babae ang mabilis na tinitigan si Alex pataas at pababa at sinabing may malamig na ekspresyon, hindi ka ba estudyante dito? Hindi. Nandito ako para hanapin si Michelle Yaul. Nandito ka para hanapin si MS. Yaul. Kilala mo ba siya?
Sagot ng isa sa mga lalaki. Sumagot si Alex, mabait. Umiti ang lalaki. Narito kayata dahil sa kanyang reputasyon para panoorin ang pagtatalo ng Devil Coven sa Green Dragons. Okay, sundan mo kami, galing kami sa Devil Coven. Tinuro ng babaeng may chubby cheeks ang matangkad na babae. She's Annalise Henderson, the second best fighter in Devil Coven while MS. Joel is the best fighter. Pupunta tayo sa clubhouse ngayon para makasama ka. Tinapunan ni Annalise nang hindi nasisiyahang tingin ang chubby-faced girl at mumisi. Halika, itigil ang walang ginagawang Saturday at maglakad. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alex. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin kami, huwag lang madaldal. Pinunasan ni Alex ang kanyang ilong. Oh, sige. Kabanata 189. Sinundan ni Alex ang 5 sa likod at nakinig sa usapan nila. Sis Henderson, narinig ko na ang presidente ng Green Dragons, si Trevor Newman, ang naghamon sa amin. Nagdala pa siya ng isang bihasang manlalaban sa panahong ito. I wonder if MS. Joel can handle them, nag-aalalang sabi ng isa sa mga lalaki. Huwag mag-alala, si Newman ay nagsasalita lamang. He looks impressive but he's just a weakling. Hindi man lang niya ako kayang talunin noong nakaraan, lalo na si Michelle. He has no chance against her, confident na sabi ni Annalise. Ngunit narinig ko na nagpunta si Newman para sa isang espesyal na pagsasanay sa loob ng 3 buwan. Baka hindi niyo maintindihan ang martial art kahit ipapaliwanag ko sa inyo. 3 buwan. Kahit na 3 taon na siyang nag-training, hindi pa rin siya mapapantayan ni Michelle at hindi niya ako kayang talunin. Iyon ay dahil pareho kaming eksperto ni Michelle sa panloob na puwersa pagkatapos ng mesensinang pagsasanay. So, it's really because of inner force. Kung gayon, hindi ba kayo kasing lakas ni Shoryojo? At saka, Sis Henderson, ang ganda-ganda mo. Talagang mayroon kang katulad na kagandahan bilang Shoryojo. Sana ako na lang ang counter hero mo. Nambobola naman ng isa pang lalaki. Sumagot si Annalise, hindi ako Shoryojo, ngunit ang aking panloob na puwersa ay maaaring kasing lakas ng sa kanya. Hindi na napigilan ni Alex ang tawa niya at tumawa. Sa katunayan, mula sa kanyang pananaw, si Annalise ay hindi hihigit sa isang beginner royal na ranggo na manlalaban. Ang kanyang panloob na puwersa ay hindi mas malakas kaysa sa kanyang ina, si Brittany. Ngunit narito siya, ipinagmamalaki ang kanyang lakas. Anong pinagtatawanan mo? Lumingon si Annalise at pinandilatan siya. Agad namang sumagot si Alex ay, wala. Malinaw na si Annalise ay isang egoistic na tao at mahirap kaibiganin. Habang sinusubukang pigilan ang kanyang pagtawa, curious na tinanong ni Alex ang babaeng may chubby cheeks at dimples, what's Devil Coven, and what's Green Dragons? Gulat na gulat ang dalaga. Hindi mo rin sila kilala. Mukhang wala ka talagang alam tungkol sa presidente ng club natin. Ang Devil Coven ay isang club na sinimulan namin kasama si MS. Joel bilang presidente ng club. Para naman sa Green Dragons Club sila mula sa Technology and Business University. Ang aming mga club ay matagal nang nag-aaway, lalo na pagkatapos na binubuli ni Trevor Newman ang isa sa aming mga miyembro ng club, at iyon ay kung paano kami naging magkaribal. Si Riri. Saway ulit ni Annalise, Priscilla Peters. Hindi ba pwedeng itikom mo na lang ang bibig mo? Si Priscilla Peters ang babaeng may chubby cheeks. Nilabas niya ang dila niya kay Alex at nagkibit-balikat na nagpapahiwatig na wala na siyang masabi pa. Gayunpaman, nahiya siyang tumutol at sinabing, Sis Henderson, hindi naman ito lihim. Malalaman niya ang tungkol dito kapag nagtanong siya sa ibang tao sa paaralan. Malamig na muling napabuntong hininga si Annalise. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa Taekwondo Club. Nagulat si Alex sa dami ng tao. Akala niya ay 10 tao ang nasa loob, ngunit hindi niya inaasahan na mapuno ng tao ang clubhouse na humaharang ng tuluyan sa pasukan. Sa unang tingin, siguradong mahigit 1,000 tao ang nandito. Biglang may sumigaw ng malakas, dumating na si Annalise Henderson ng Devil Coven.
Lahat magmadali at gumawa ng paraan para sa kanya. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang buong karamihan ay nagsimulang magtsismisan, ang ilan ay naghiyawan pa nga ng malakas. Nandito na si Annalise Henderson. Siya ang pangalawang pinakamahusay na manlalaban ng Devil Coven. Magmadali at gumawa ng paraan. Sa Annalise dito, hindi posibleng matalo si Devil Coven, di ba? Napansin ni Alex na itinaas ni Annalise ang kanyang ulo na may kaaya-ayang hitsura sa kanyang mukha na para bang nasisiyahan siya sa gayong mga papuri. Nang pumasok sila sa clubhouse, kinailan ni Priscilla ang braso ni Alex at sinabing, "Sumunod ka sa akin, kung hindi, hindi ka makapasok." "Sige," tumanggo si Alex habang matamang nakatitig sa kanya. Si Priscilla ay walang matangkad at kakisigan tulad ni Annalise, ngunit ang kanyang pinkish chubby cheeks ay nagpakatangi sa kanya. Ang ganda niya, parang full moon ang mukha niya na may hint ng sakura petals. Maya-maya lang ay naghiyawan na ang mga tao, napalingon si Alex sa stage. Sinipa ni Michelle na nakasuot ng puting uniforme ang kalaban. Gayunpaman, nagsimula siyang magsuka ng dugo na may maputlang mukha, lumuhod sa lupa. Napabuntong hininga ang lahat, lalo na ang mga miyembro ng Devil Coven. Lahat sila ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang mahabang buhok na lalaki, si Trevor Newman, ay ganap na maayos. Lumapit siya kay Michelle at tinitigan siya. "Michelle Yaul, di ba sabi mo malakas ka? Bakit ang bilis mong natalo? Pinasok ka kita ng dugo sa isang suntok lang. Mukhang hindi ka rin makakasama sa akin." Kabanata 100. Habang nakahawak sa dibdib sa sakit, umubo ng dugo si Michelle at hindi makasagot. Samantala, inis ka ni Trevor ang mga tao at sumigaw, "Hoy, lahat sa Devil Coven at California State University, nakita mo ba iyon?" Si Michelle Yaul, ang inaangkin mong reyna, ay nakaluhod ngayon sa harapan ko, si Trevor Newman mula sa Green Dragons. Pumapayag ba kayo? Kumunot ang noo ni Alex. Sisiwit. Maaari niyang sabihin na si Michelle ay kumilos muli ng walang ingat sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang panloob na puwersa na nagresulta sa pag-ulit ng kanyang pinsala. Kung hindi ito magamot sa oras, maaari itong mag-iwan ng malubhang epekto sa kanyang kalusugan. Pagdating ng panahon, baka hindi na siya tuluyang makarecover kahit sa tulong niya. Gayunpaman, nang akmang hawakan niya si Michelle, ang mga miyembro ng Devil Coven ay nagmamadaling umakyat sa entablado at tinulungan siyang bumaba. Sinugod siya ni Annalise at ang iba at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Noon lang nila napagtanto na nasugatan na pala si Michelle bago ang laban. Tumanggo si Annalise. "Ibaba ko siya." Sumagot si Michelle, "Mag-ingat, ang lakas ni Newman ay bumuti ng husto." Tumanggo si Annalise at umakyat sa stage. Walang pakialam si Alex sa laban sa entablado, alam niyang dapat niyang gamutin agad ang mga sugat ni Michelle. Saktong paghakbang niya, dali-dali siyang hinailan ni Priscilla pabalik at bamulong, "Anong ginagawa mo? Don't go over there." Masama ang ugali ni MS. Yaul at nasasaktan siya ngayon. Napangiti si Alex. "It's fine, andito lang ako for her in the first place." Si Priscilla, na hindi alam kung matatawa o maiiyak sa kanyang kalokohan, ay nagsabi, "Dude, please don't make any trouble for me. I'm begging you, just stand here and watch the fight, don't move a muscle." Noon lang napansin ni Michelle si Alex at nagmamadaling kumaway sa kanya. "Ikaw. Diyos ko, sa wakas nandito ka na. Halika dito dali, mamamatay ako sa sakit." "Ha?" Natigilan si Priscilla at nakanganga ang bibig. Tumingin siya kay Alex pagkatapos ay bumaling kay Michelle habang iniisip niya, bakit parang may ginawa akong katangahan. Ang mga miyembro ng Devil Coven sa tabi ni Michelle ay tumingin din kay Alex ng may pagtataka habang iniisip nila, sino ang lalaking ito. Tinindata ni Alex si Priscilla at sinabing, "I didn't lie to you, kilala ko talaga si Michelle." Lumapit siya kay Michelle na nakakunot ang mga kilay. "Sinusubukan mo bang wakasan ang iyong buhay dahil hindi pa ito mahaba para magsimula?" Napangiwi si Michelle sa sakit, may dugong tumutulo pa sa baba. Tinawakan niya ang kamay ni Alex at idiniin ito sa dibdib niya. "Sisiwit. Bilis, hawakan mo ako ngayon. Halika na."
Hindi ko na matiis. Hindi ko kaya. Ano? Namangha ang lahat sa malapit sa ganoong eksena na nanlaki ang mga mata. Ano ang nangyari kanina? Ang kanilang reyna, ang kanilang pinakamahusay na manlalaban ay naglalagay na ngayon ng kamay ng isang lalaki sa kanya. Ahem. Ang paghiling sa isang tao na hawakan ang bahagi ng katawan na iyon ay mabangis, lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Naiiwang nakatali si Priscilla na nakanganga ang bibig. Gayunpaman, nagkaroon siya ng teorya na maaaring boyfriend ni Michelle si Alex. Umiling si Alex at bumantong hininga. Gayunpaman, pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang kamay sa puso ni Michelle at ipinadala ang kanyang chi upang ilagay ang compression sa sugat. Pagkatapos noon, ginamit niya ang electrical acupuncture para pagalingin siya. Ang kanyang sugat ay nakapaghilom ng mabuti sa loob lamang ng maikling sandali. Biglang naghiyawan ulit ang mga tao na pabuntong hininga din ang mga miyembro ng Devil Coven sa gulat. Si Annalise ay pinalaya sa entablado, natalo siya. Tumawa si Trevor. Paano iyon? Devil Coven, natalo sa akin ang dalawa mong pinakamagaling na manlalaban. Bakit hindi ka pa umaamin ng pagkatalo? Ano pa ang hinihintay mo? Michelle Yaul, sumuko ka ba? Lahat kayo mula sa Devil Coven ay isang grupo lamang ng mga walang kwentang mahihina. Si Michelle was fuming, she was about to rush upstage to fight him again pero pinigilan siya ni Alex. Kumaway siya kay Priscilla. Ikaw si Priscilla Paytas, tama ba? Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Tumango si Priscilla at tumugon ito ng huni. Sumagot si Alex, sige. Inawakan niya ang kanyang mga kamay at inilagay ang isang espesyal na anyo ng chi. Matapos bitawan ang kanyang mga kamay sa loob lamang ng 3 segundo, kinampres niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ngayon umakyat ka na doon at bugbugin mo siya. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.